Ang ilusyon ng pagtugon sa plastik na polusyon. Kahit naihinto natin ang paggawa ng plastik ngayon, kahit na ang huling plastik na bote na itinapon natin ngayon, ito ay tatagal doon sa ating karagatan ng hindi bababa sa 400+ na taon. At pagkatapos ay magsisimula ang paglalakbay ng micro-nanoplastic. At kaya mayroon kaming isang poster sa aming cafeteria kung saan sinasabi namin na, alam mo, maaaring hindi mo makita ang iyong mga apo o mahusay, dakilang mga apo, ngunit gagawin ko, sinasabi ang bote ng plastik. At sa tingin ko totoo iyon. Kung titingnan natin ang laki ng plastik na polusyon sa mga karagatan, nagiging malinaw na ang kumpletong paglilinis ay maaaring tumagal ng milenya. Ngayon, ang karagatan ng mundo ay naglalaman ng humigit kumulang 200 milyong tonelada ng basurang plastik. Samantala, bawat taon, humigit kumulang 20,000 tonelada ang nakukuha. Iyon ay mas mababa sa 100%, isang balewala na bahagi kumpara sa kasalukuyang dami. Sa bilis na ito, ang ganap na paglilinis ng karagatan ay aabot ng humigit kumulang 10,000 taon. At iyon ay kung ititigil na natin ang lahat ng plastik na pumapasok sa karagatan simula ngayon. Ang mga plastik ay pumapasok sa kapaligiran sa kasalukuyan sa bilis na higit sa ating kakayahan na alisin ito sa kapaligiran o upang mamagitan sa mga basura. Ipagpalagay natin na ang sangkatauhan ay nakakamit ng isang teknolohikal na tagumpay. Namumuhunan ng napakalaking mapagkukunan at pinatataas ang kahusayan sa paglilinis ng 5 beses. Gayunpaman, ang proseso ay tatagal pa rin ng humigit kumulang 2,000 taon. Sa katotohanan, hindi natin makayanan kahit na ang kasalukuyang taunang pagdagsa ng polusyon. Lalo pat alisin ang mga kahihinatnan ng kung ano ang naiipon sa mga dekada. Hindi lamang natin maalis ang lahat ng plastik na naipon sa biosphere. Ngunit ang pagtatangka na gawin ito ay maaari ring ilagay sa panganib ang mga buhay na organismo. Mayroong ilang mga inisyatiba ng organisasyon, sinusubukan nilang mangolekta ng basura. Mag-ipon ng mga patay na patch ng basura, mga patay na lokasyon. Nangongolekta din sila ng baril. Alam mo, ang mga organismo ay umaalis na lamang sa 15 sentimetro ng unang layer ng tuktok na karagatan. Kaya iyong mga organismo na gumagamit ng artificial na material na iyon bilang isang hunting ground, nesting ground, feeding ground, o sila ay nangingitlog sa mga plastik na iyon. Kaya kapag tinanggal mo ang lahat ng mga plastik na ito, tinanggal mo rin ang lahat ng mga organismo na iyon. Kaya dahil sa pagtanggal, mismo, isa pang problema. Kaya kapag nakapasok ang mga plastik sa kapaligiran, alam mo, walang paraan. Walang maayos at hindi nakakapinsalang paraan ng pag-alis ng mga plastik na ito mula sa mga kapaligirang iyon. Bukod dito, ang isang makabuluhang bahagi ng mga plastik ay nasira na sa mga micro at nanoparticle na ngayon ay nakahiga sa seabed. Naanod sa haligi ng tubig. Nakapasok sa mga katawan ng mga organismo sa dagat at naging bahagi ng pandaigdigang cycle ng bagay. Ang mga particle na ito ay hindi maaaring makuha gamit ang mga lambat o mano-manong kolektahin. Nangangahulugan ito na simpleng mekanikal na pag-alis ng mga plastik mula sa kapaligiran. Kahit na sa ilalim ng pinakamaasahin na senaryo, hindi malulutas ang problema. Hindi na tayo nakikitungo sa mga debris na maaaring kunin lamang. Ngunit sa mga nanoparticle na may dalang electrostatic charge. Ang nanomaterial na ito ay nakaimbed na sa bawat buhay na bagay sa planeta. At kahit na nagtagumpay tayo sa pagtanggal ng bawat plastik na bote at bawat balot sa karagatan, mananatili pa rin ang isang katanungan. Ano ang susunod na mangyayari? Wala pa rin tayong ligtas na paraan para sa pagtatapon ng mga kabundukan ng basurang plastik na ating kokolektahin. Mayroong maling pamamahala sa basura sa lupa sa buong planeta sa mga impormal na dump site. Ang ilang mga basura ay sinunog, ang ilan sa mga ito ay pangkomersyo sa mga incinerator na maaaring o walang naangkop na mga screen at mga filter upang mangolekta ng mga nauugnay na kemikal na maaaring ilabas. Ay sinusunog sa bukas na mga senaryo sa pagsunog ng dumi sa mga bansang hindi sapat na mayaman upang magkaroon ng naangkop na mga pasilidad sa pamamahala ng basura upang harapin ang mga basurang plastik na ini-export sa kanila ng ibang mga bansa at pagkatapos ang ilan sa mga ito syempre ay mapupunta sa isang tinatawag na mga kinikilalang sistema ng pamamahala ng basura ngunit maaaring kabilang ang paglilibing nito sa ilalim ng lupa sa landfill kung saan syempre maaari itong bumalik sa kasalukuyang mga problema sa pagsunog sa hinaharap ngunit depende sa kasalukuyang mga problema. Sa pagsunog sa hinaharap, syempre may mga alalahanin tungkol sa
Ang mga emisayon mula sa mga incinerator na iyon. Ang pagsunog ng mga plastik, maging sa mga sunog sa likod bahay o mga pang-industriyang incinerator, ay hindi malulutas ang problema. Binabago lamang nito ang mga ito sa isang mas mapanganib na anyo. Kapag pinainit o nasusunog, ang malalaking plastik na bagay ay nahihiwa-hiwalay sa micro at nanoplastics na nagkakalat sa hangin. Naninirahan sa mga ibabaw, at pumapasok sa tubig at lupa na may pag-ulan. Ang maliwanag na pagkawala ng plastik sa apoy ay isang ilusyon. Pinapabilis lamang ng pagsunog ang pagkapira-piraso ng plastik sa pinakamaliit na particle ng maraming beses. Sa napaka-micro at nanoplastics na nagdudulot ng pinakamalaking panganib sa kalusugan ng tao. At ito mismo ang mga electrostatically charged na particle na maaaring tumagos ng malalim sa katawan. Kabilang ang utak at iba pang mga cell, kung saan nag-trigger sila ng malawak na hanay ng mga sakit. Kapag naglagay ka ng plastic sa isang recycling facility, sa una ay maghahiwa sila ng malaking plastic upang makabuo ng mga natuklap at maliliit na piraso ng mga plastic, at pagkatapos ay sa panahon ng paglalaba na iyon ay ginagamit din nila. Para alam mo, sa paglalaba alam mo na kailangan nilang maghugas upang maalis ang ilang mga hindi gustong material sa mga plastic sa panahon ng paglalaba na iyon. Ang material ay nawawala ng marami, ang ibig kong sabihin, ang malaking porsyento ng kabuoang masa. Kaya ang mga nawawalang material ay mapupunta sa batis ng wastewater, mga aktibidad sa pag-recycle, mga kasanayan. Pagpapakain ng microplastic na polusyon sa mga daluyan ng tubig. Bilang simple at regular na recycling facility ay maaaring makabuo ng bilyon-bilyong microplastics, at pagkatapos ay ilabas sa alinman sa wastewater stream o daluyan ng tubig. At sa kasamaang palad, ang nakikita ko sa ilan sa mga bagay na sinasabing isang solusyon ay ang mga ito ay hindi kinakailangang maayos na sinubukan o nasubok bago sila mailagay sa merkado, at maaaring magkaroon ng potensyal para sa hindi sinasadyang mga kahihinatnan. Pyrolysis. Sa unang tingin, parang teknolohikal na himala. Kinukuha namin ang mga basurang plastik, pinainit ito sa 800 degrees Celsius na walang oxygen, at kumukuha ng gasolina. Sa halip na tambak ng basura, nakakakuha tayo ng gas, likido, at kaunting carbon residue. Mukhang may pag-asa, hindi ba? Ngunit ang teknolohiyang ito ay may flip side, isang hindi nakikita at mas mapanganib. Sa panahon ng mataas na temperatura, Agnes, plastik ay hindi basta-basta nawawala. Ang pyrolysis ay sinamahan ng mga paglabas ng mga dioxin at furan, ilan sa mga pinaka-nakakalaso na sangkap sa planeta. Ang mga ito ay carcinogenic, nakakagambala sa endocrine system, at maaaring maipan sa mga tisyo ng tao. Ang mga ito ay mapanganib kahit na sa mababang konsentrasyon. Kahit na nakakakuha ka ng 600 litro ng likidong gasolina mula sa 1 toneladang plastik. Ang presyo ng naturang gasolina ay banta sa kalusugan at buhay ng tao. Sa pamamagitan ng pag-asa sa mga ganitong paraan ng pagtatapon, pinapabilis lang namin ang pagbabago ng mga plastik sa isang hindi nakikita, ngunit mas mapanganib na anyo. Paalalahanan ko kayo na ang dami ng micro at nanoplastics na naroroon sa karagatan lamang ay higit pa sa sapat upang sirain ang ating buong biosphere, kabilang ang sangkatauhan ng 3 beses. Samantala, ang microplastics ay patuloy na nagkakawatak-watak, na bumubuo ng napakaraming nanoplastics. Alalahanin ang halimbawa ni Dr. Kenner. Ang isang microplastic particle ay maaaring mahati sa bilyon-bilyong nanoparticle. At sa hindi mabilang na mga microplastics na naroroon na sa lahat ng dako. Patuloy na nabubulok sa mas maliliit na fragment. Ang prosesong ito ay nagtutulak sa pagkasira ng sangkatauhan at ng lahat ng bagay sa paligid natin. Ngayon, maraming mga tao ang nagsimulang gawing negosyo ang krisis na ito. Na nag-imbento ng lahat ng uri ng mga pamamaraan na di umano ay nag-aalis ng microplastics sa katawan. At ang mga tao ay handang magbayad ng malaking halaga para sa mga paggamot na ito. Ngunit ang tunay na tanong ay, gumagana ba sila? Ngayon, sa pangangalagang pangkalusugan at maging sa ilang mga siyentipikong lupon. Lumalaki ang talakayan tungkol sa mga di umano'y pamamaraan upang linisin ang katawan ng tao ng microplastics. Ang iba't ibang mga diskarte ay isinusulong, kabilang ang plasmapheresis, hemosorption, mechanical filtration device, dietary adsorbents, at tinatawag na natural na mga suplemento na nagsasabing nagde-detoxify ang katawan. Sa unang tingin, lahat ng ito ay makatwiran. Kung mayroong nakakalason sa katawan, dapat itong alisin. Ngunit ang katotohanan ay ang mga pamamaraang ito ay hindi aktwal na malulutas ang problema.
Sa palagay ko ay walang mga pamamaraan na napatunayan sa siyensya upang i-filter ang micro-nanoplastic mula sa dugo. Ito ay idiniposito sa mismong mga organo, na hindi talaga isang bagay na maaari mong salin sa pamamagitan ng pagpapadala ng dugo sa ilang makina ng pagsasala. Ang mga nanoplastics ay tumagos na sa loob ng mga selula ng tao. Ang mga ito ay hindi lamang nagpapalipat-lipat sa daloy ng dugo tulad ng isang hindi katanggap-tanggap na bisita. Maaari mo lamang i-escort out. Sila ay naging bahagi ng panloob na kapaligiran ng katawan. O, maaari nating linisin ang dugo gamit ang mga sorbents o filter ng plasma. Ngunit gaano nga ba kabisa ang gayong mga pamamaraan? Sinimulan namin ang paggawa ng plastik na ito at ang paggamit ng mga materyales na ito, na may maraming positibong epekto. Sa ospital, kapag lumilingon ako sa aking pang-araw-araw na kapaligiran sa trabaho, hulaan ko na 80% ng lahat ng nahahawakan ko sa ospital ay plastik, simula sa aking guwantes. At malamang na 80 hanggang 70% ng makina mismo ay gawa sa plastik. At iyon ay isang napakahalagang punto para sa pangangalagang pangkalusugan. Higit pa rito, ang mismong mga solusyon na ginagamit para sa mga pamamaraan ng paglilinis ng dugo ay naglalaman din ng mga plastik. Kapag nagkasakit ka, pupunta ka sa isang ospital, malamang na pupunta ka sa ospital para magpagamot at pagkatapos ay bibigyan ka nila ng ilang mga solusyon ng ilang alam mong mga pagbubuhos tulad ng maglalagay sila ng isang bagay sa loob ng iyong pakpak at pagkatapos ay ililipat nila ang ilang mga likido mula sa nababanat na pakete sa iyong alam mong sistema ng dugo, kaya ang mga intravenous na solusyon ay may hindi bababasa. 62 microplastic particle bawat litro. Kaya ito ay direktang paglipat, pagkakalantad, microplastic sa sistema ng tao, sistema ng dugo. Kaya nauuwi tayo sa isang kabalintunaan. Gumagamit kami ng mga plastik upang subukang alisin ang mga kahihinatnan ng mga plastik. Ang ganitong mga pamamaraan ay maaaring talagang bawasan ang pangkalahatang nakakalaso na pagkarga. Ngunit hindi nila tinutugunan ang pangunahing isyu. Hindi sila kumukuha ng plastik mula sa mga cell, huwag inyutralize ang electrostatic charge nito. Huwag ibalik ang mga nag-ambalang daanan ng pagbibigay ng senadoryas, at huwag protektahan ang utak, immune system, o mitochondria. May karapatan ng isang individual na subukan ng mga ganitong pamamaraan. Ito ay kanilang personal na pagpipilian, ngunit mahalagang huwag magtanim ng mga ilusyon. Ang mga pamamaraang iyon ay hindi maibabalik ang nawalang kalusugan. Bukod dito, ang plastik ay hindi lamang isang material na ginagamit para sa packaging at mga gamit sa bahay. Ito ang gulugad ng modernong industriya, pangangalagang pangkalusugan, transportasyon, electronics, konstruksyon, at maging ang teknolohiya sa espasyo. Ito ang pangalawang pinakakaraniwang material sa Earth pagkatapos ng konkreto, kaya laganap ito. Sa palagay ko sa pasulong, magiging talagang mahalaga na mapanatili natin ang mahahalagang gamit ng plastik dahil ang mga plastik ay wala dito ang kalaban. Ito ay hindi isang kasunduan tungkol sa hindi paggawa ng mga plastik. Ito ay isang kasunduan tungkol sa pagwawakas ng plastik na polusyon, hindi pagwawakas sa paggawa ng mga plastik. At ang mga plastik ay may potensyal na magdala ng malinaw na mga benepisyo sa lipunan. Iyon ang dahilan kung bakit ang pangunahing layunin ngayon ay hindi upang ihinto ang produksyon ng plastik, ngunit upang makahanap ng mga paraan upang mabawasan ang epekto ng micro at nanoplastic sa kalusugan ng tao at sa kapaligiran. Ang paglikha ng maling pag-asa ay lubhang mapanganib. Ito ay nagmumula sa isang hindi pagkakaunawaan sa katotohanan at mula sa pangunahing kamangmangan. Dapat nating tandaan na ang pinakamapanganib na mga plastic na particle ay ang mga sapat na maliit upang tumagos sa ating mga selula. At kapag nakapasok na ang micro at nanoplastic sa ating mga cell, hindi na sila ma-filter o maalis. Nagiging bahagi sila ng katawan at dahan-dahan tayong sinisira mula sa loob. Ang pinakaseryosong problema ay wala tayong kontrol sa kung gaano karami ng material na ito ang pumapasok sa atin. Ang mga nanoplastics ay maaari pang tumagos sa balat. Halimbawa, kapag lumangoy tayo sa dagat o nakahiga sa araw. At ano ang maaari nating gawin tungkol sa mga nanoplastics na, kapag nalalanghap, direktang naglalakbay sa utak at nagsisimulang sirain ang mga neuron. Ang mga nanoplastics ay kabilang sa mga pinakamapanganib na sangkap para sa biosphere at para sa lahat ng buhay. Kabilang ang sangkatauhan. Gayunpaman, ang ganap na pag-abandona sa mga plastik ay magiging walang